Pickrell and I'm the owner of Nice Peak Printing. Nice Peak Printing was just a hobby for me before kasi I'm a work from home mom. Naghanap ako ng hobby na pwede ko rin pagkakitaan. Gusto ko to and this is what I want as a hobby. And also, para na rin makatulong sa financial needs namin. Dumating na sa point na lumalabas na yung negosyo namin. Marami ng customer. Tapos, naiipit na rin yung work schedule ko. So, nag-isip ako, parang, ano ba, mag-work ba ako or dito na ako sa negosyo kasi mukhang okay naman. Tinanong na rin ako ng boss ko kasi pinag-decide niya ako. And then, ayun nga, nirisk ko yung work ko. As years go, ang dami kong na-encounter na bagong mga tao. Simula nun, yun yung ini-aim ko na makahanap ako ng regular customer or client na hindi ko na kailangang mangulit ng tao, makipag-bargain. Yun yung pinaka-prayer ko at saka yun yung talagang gusto kong mangyari sa negosyo. Dumating yung pandemic, sobrang hirap. Walang events, walang nagpapagawa. Siguro 3 months kaming walang customer. As in, nagamit yung savings para meron kaming panggasto sa araw-araw. And then that time, Christian na ako. Wala akong nakikitang growth. Hindi kami nagiging deep sa kanya. Walang masyadong learnings. Nung nangyari nga yung sa pagkakakulong ni Jepoy that time, lalo akong nahirapan. Mas lalong wala akong katulong. Tapos ako lahat. Ako yung nagmamanage, advertisement. Sa po si Lord. Sabi ko, Lord, mag-work na lang ba ako ulit? Or go pa rin dito. Tapos nun, doon na ako na-join rin sa community ni Pastor Sel. Tapos yung impact sa akin, mas marami ako natutunan doon sa community. Easy to understand. Tsaka ma-apply mo talaga sa sarili mo. Just this year, yung isa sa mga topic dito sa church was releasing forgiveness. Kasi isa yun sa mga blessing blockers. And then the following week, it was a power hour of the community. Naisip kong magtanong kay Pastora, is it really necessary for you to talk to that person that offended you to release forgiveness? And sabi niya, it's not necessary. It's between you and God. But if your Holy Spirit tells you to do so, then do it. All these years, kala ko lang na-forgive ko na yung tao na yun. Hindi pala, parang hindi genuine yung forgiveness na binigay ko. Nag-pray ako that night na, Lord, I'm releasing forgiveness. Kasi this is blocking the blessing and the abundant life that you promised to me. Then, kinabukasan, yung client na matagal na naming ini-aim na makuha is waiting for my call. Bago ko siya tawagan, yung client na yun, nag-pray muna ako. Another teaching na talagang ina-apply ko sa araw-araw is yung commanding your angels. I'm asking my angels to be with that person, to that client, na ibigay na sa amin tong most awaited project na to. Sabi ko, Lord, I'm claiming, this is your favor. This is what we're waiting for. And then, ayun, ilalagay niya na sa parang job order something. Approve na yung una naming pinasang mga samples. Approve na rin yung pricing namin sa kanila. And hinihintay na lang namin yung tela or yung fabric para printan namin. Yung mga natutunan ko, na-apply ko siya. Tapos nagkatotoo, feeling ko yung pinaka nag-impact sa amin, yung claiming. Dati, ang nasa isip namin, ipag-pray mo yan. Dapat i-claim mo na yan. Kasi may nakalatag ng plano sa si God eh. Binigay na, i-claim mo na lang. We're claiming everything. Kasi alam namin, lahat ng ito is bigay ni God. At hindi kami i-forsake ni God na may masamang mangyari or hindi magandang mangyari sa amin.